Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Ashley. At ngayon, may nais akong ikwento sa inyo na tiyak na kapupulutan nating lahat ng mahalagang aral. Pero, bago tayo magsimula, maipapakita akong larawan at sasabihin nyo sa akin kung sino at ano ang nakikita nyo. Handa na ba kayong lahat? Kung oo, atin nang simulan. Mga bata, sino kaya ito? Tama, ang nasa larawan ay tinatawag nating doktor. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa ng isang doktor para sa atin? Tama, sila ang nanggagamot sa atin kapag tayo ay may sakit. Ano naman kaya ang bagay na ito? Tama, ang nasa larawan ay tinatawag nating stethoscope. Isa itong kagamitan na ginagamit ng isang doktor para sa paggamot sa atin. Sino naman kaya sila? Ang tawag sa kanila ay manunulat. Sa lahat ng aralin na ating binabasa, ay gawa ito ng isang manunulat. Kagaya ng ating kwento mamaya, gawa ito ng isang manunulat. Ano nga uli ang tawag sa kanila? Tama, manunulat. Ngayon, na alam na natin ang mga ibig sabihin ng mga salitang binanggit ko, may ilang pa akong katanungan bago tayo magsimula sa ating kwento. Sino sa inyo ang kilala ang ating pambansang bayani? Tama, ang ating pambansang bayani ay si Jose Rizal. Ngayon, ano kaya ang ginawa niya para sa ating bansa? Tama, pinagtanggol niya ang ating bayan para sa mga nananakop sa atin katulad ng Kastila. Ngayon, alam na natin kung sino ang ating pambansang bayani at ang kanyang ginawa para sa ating bayan. May huli pa akong katanungan sa inyo, mga bata. Ano-ano kaya o sino-sino kaya ang mga ginagamit ng doktor sa panggagamot para sa atin? Yan ang ating aalamin sa kwento na Ang Ambisyosong Stethoscope, na isinulat ni Luis P. Gatmaitan at iginuhit naman ni Beth Parocha Doctolero. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Simulan na natin ang ambisyosong stethoscope. Ambisyoso si Steth. Pangarap niyang sumikat at makilala ng buong daigdig. Isang araw, may dayuhang nagka-interes sa kanya. Inis na inis si Steth. Wala siyang magawa kundi sumama sa dayuhan, na kung tawagin nila ay Pepe. Hindi niya gusto ang maliit, ang tindig at kayumangging si Pepe. Madalas ay nagbibingi-bingihan siya kapag itinututok siya sa dibdib at likod ng mga pasyente ni Pepe. Minsan, sa loob ng bag na itim ni Pepe, naririnig niyang sinabi ni Teroy Thermometer, "Mahusay gumamot ang kayumangging doktor," pahayag ni Popoy Forceps. "Kahit yung walang pera, ginagamot niya," sabi naman ni Gringa Hiritiya. "At magaling din siyang manunulat," sabi ni Pepe. Biglang sumunod si Steth sa usapan. "Si Pepe, manunulat din?" Natuwa si Steth sa kanyang narinig. Aba, kung totoo ngang magaling na manunulat si Pepe, bukod sa doktor pa siya, ay may pag-asang matupad ang mga pangarap ko. Kung sumikat si Pepe, syempre pati ako. Isang umaga, nagtaka si Steth nang hindi siya binitbit ni Pepe papuntang ospital. Araw-araw kasi dala-dala siya ni Pepe sa pinagsasanayan nitong ospital. Ngunit kinabukasan at sa mga sumusunod pa na mga araw,
hindi pa rin siya ginagamit ni Pepe. Sumilip siya sa bag na itim at laking gulat niya na makita niyang si Pepe nang hawak-hawak ni Pepe. Pumasok ang matinding selos at inggit sa puso ni Esther. May bagong paborito na si Pepe, bulong niya. Dahil dito, buong tapang niyang tinanong si Penpen, "Bakit may inagaw si Pepe sa akin?" Mabait na nagpaliwanag si Penpen. Esther, balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan sumulat ni Pepe ng aklat. Huwag ka nang magtampo. Halika, ipapakilala kita kila Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Umisid lang si Steph. Isang gabi, sinubukan ni Steph na silipin kung ano ang nilalaman ng aklat na pinagkakaabalahan sulatin ni Pepe. Aba, masama pala ang ugali ng mga prayo ng Espanyol. Bakit laging nangingialam ang mga Espanyol? Magkakatuluyan kayo si Ibarra at Maria Clara? Marami pa siyang natuklasan sa aklat na iyon. Mula noon, kapag tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumabangon upang basahin ng aklat at subaybayan ang mga nangyayari sa mga tauhan ni Pepe. Hindi nagtagal, nagbalik si Pepe sa kanyang bayan. At dito'y nakaharap ni Esther ang mga taong kayumanggi. Noong unay, umiral ang pagkaselan niya. Amoy araw at amoy pawis ang nakakaharap niya. Pero bigla nilang naisip na ito marahil ang mga aping tauhan sa aklat ni Pepe. Kaya pinagbuti niya ang pakikinig sa mga tunog at tibok ng hininga ng mga kababayan ni Pepe. Magaling ang doktor na galing sa Madrid, sabi ng tao. Pero napansin ni Esther na minsan may mga taong nagpapakonsulta pero hindi tungkol sa nararamdaman nila. May iba silang binabanggit bukod sa lagnat, sakit ng ulo at sakit ng tiyan. Nagrereklamo ang mga ito sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Narinig din ni Esther na galit ang mga Espanyol kay Pepe. Muli ay naalala niya ang aklat na sinulat nito. Alam mo, Esther, may sakit ang ating lipunan. Kaya lang, ang sakit na ito ay di simpleng ubo, sipon, tigdas o paglulusaw lamang. Gustong gamutin ni Pepe ang sakit na ito. Kaya nagagalit ang Espanyol. Kasabay ng pagkamulat ay sinabi ni Esther, Pepe, gusto ko ang mga ginagawa ni Pepe. Kakampi niya ako. Hindi akalain ni Esther na dahil lamang sa sinulat na aklat ni Pepe ay ipadarakip sila ng mga Espanyol. Napadpad sila sa Dapitan, isang bayan na ubod ng layo sa Maynila. Galit na galit si Esther. Halos itanggin niya na siya ay gawa sa Espanya. Wala na sa katwiran ang mga Espanyol. Sobra na ang pakikialam nila. Hiyang-hiya ako kay Pepe at sa kanyang mga kababayan. Nakayokong sabi ni Esther. Wala kang kasalanan, Esther. Hindi naman ang lahing Espanyol ang inaayawan ni Pepe, kundi ang pamamalakan nila sa ating bayan. Sabi ni Esther. Tuulot at ulot. Dakila po sa mga taong nagmamahal sa kanyang bayan. Paliwanag ni Teroy Thermometer. Basta. Tutusukin ko sila. Hirit uli ni Gringa Hiringilla. Nakalimutan ng supladong stethoscope ang kanyang pinapangarap na pagsikat. Sa Dapitan, muling nagamit sa munting klinika ni Pepe ang mga instrumento niya sa panggagamot. Isang umaga, hindi na nagisna ni Esther sina Pepe, Penpen, Popoy, Isko, Teroy at Gringa. Hinanap niya ang mga kaibigan. Ipinagtanong-tanong, subalit
walang nakapagsabi kung nasan sila. Siguro, nakakita na ng bagong stethoscope si Pepe. Mas bago, mas matiwag, at siguro mas malakas ang lumipas ang maraming taon. Isang araw, may mga panauhing dumating sa lumang klinika ni Pepe sa dapitan. Bagamat luma na si Steph, may malinaw pa rin siyang naririnig ang mga usapan ng mga lalaking ito. Binabanggit nila si Pepe. Ipinapasundo na siya. Dadalhin sa Maynila. Saan na naman kaya kami maglilibot ni Pepe? Kasama niya kaya sina Penpen at Ginga? Nakatulugan na niya ang mahabang paglalakbay. Nagulat si Steph na muling pagmulat ng kanyang mata. Maraming pares ng mga mata ang nakatunghay sa kanya sa kwadrong sinilindad na papaligiran ng mga sabi. Sino kayo? Nasaan ako? Tanong ni Steph. Parang wala silang naririnig. Nung unang natakot siya at nabahala. Pero, nang titignan niya ang mga mata ng mga ito, ang nakita niya ay paghanga. Teka, ano itong naririnig ko? Ako raw, pinakasikat na stethoscope sa balat ng lupa? Abay, bakit? Ano bang nangyari kay Pepe? Ginala niya ang kanyang paningin. Sa isang sulok ay nakita niya sina Penpen at Ginga. Nakahiga din sa may kamang katulad ng kanya. Andun din si Popoy, si Isko, at si Teroy. Marami ding mata na nakasilip sa kanila. Sa katapat ni Dingding, nakita ni Steph ang isang malaking kwadro ni Pepe. Nakaharap ito sa direksyon niya. Nakangiti. Noon lamang napagtanto ni Steph na ang dayuhang muntik niya ng isnabin sa Espanya ay ang hinirang na pinakadakilang bayani sa bansang Pilipinas. Nandupad na rin ang pangarap ni Steph. Ngunit, para sa kanya, sikat man o hindi, ang higit na mahalagay, magkasama silang muli ni Pepe. Maganda ba ang ating kwento, mga bata? Marami ba kayong natutunan sa kwentong inilahad ko? Ating sasagutin ang huling tanong na itinanong ko bago tayo magsimula. Ano nga uli ang mga nabanggit ko na mga nagamit ni Pepe sa pagiging doktor niya? Marami siyang nagamit na mga kagamitan ng isang doktor. Narito na ang stethoscope at thermometer, na sa kwento ay hindi lang sila basta gamit, kundi isa silang karakter na nagbigay sa atin ng magandang aral. Minuto, lagyan ng check kung ang picture na nakita ay nabanggit sa kwento at X naman kung hindi.